Hi! Welcome po uli sa ating programang Buhay Pinoy sa Abroad. Sa ating episode ngayon, pag-uusapan natin ang isang practical na issue tungkol sa mga OFW at sa kanilang mga kaibigan at mga pamilya. Ito ay maling impression ng pagiging OFW. So, sa episode natin ngayon, meron akong ibabahagi sa inyo na 10 maling impression na maaaring ibinibigay o ibibigay pa lang ng mga kaibigan at mga kapamilya natin sa ating mga overseas Filipino workers. Medyo hindi man ito, ang iba dito ay hindi man katanggap-tanggap, pero maaaring meron sa inyong mga pagpatunay na totoo itong mga nakalap kong mga wrong impressions na ito. Okay, ito na po tayo. Ang number 1, maaaring makarinig tayo ng isang pasaring na mayaman ka na dahil OFW ka. So just because you work abroad doesn't mean you are rich. Yung pagiging mayaman, hindi yun basta-basta nakukuha unless nanalo ka sa loto. Pero kung sa pagtatrabaho sa abroad, mukhang hindi ganun kadaling maging mayaman. At may mga occupation tayo na kahit pa 100 taon kang magtrabaho sa abroad, hindi ka yayaman. Sana magkaroon ng kalinawan ito sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan na ang pag-a-abroad ay hindi nangangahulugan na yumaman ka na. In fact, maraming mga OFW ang buhay nila ay tinatawag na hand-to-mouth existence. Anong gustong sabihin noon? Gustong sabihin noon, pagkatapos mong hintayin yung paycheck mo, hihintayin mo na naman yung panibagong paycheck mo dahil halos walang natira dun sa previous na paycheck mo. Ipinambayad ng mga utang, ipinambayad ng utilities, renta sa bahay, pagkain, pinadala sa Pilipinas, lahat-lahat. Ayun. So, ang pangalawa, you have no problems. OFW ka na, nasa abroad ka na, wala ka ng problema. Totoo po ba ito? Naranasan nyo na ba ito? Narinig nyo na ba ito sa mga kaibigan at mga kapamilya natin o mga kabarangay? OFWs face many challenges. In fact, ang problema nila, kung minsan may mga OFW na ang problema, nadagdagan pa. Dahil may problema na silang iniwan sa Pilipinas, kaya yun ang nag-lead sa kanila para magtrabaho sa abroad. Nung nag-abroad sila, nadagdagan pa yun ng mga panibagong problema na na-encounter nila sa abroad. So marami tayong mga kababayan na, for example, mahirap ang buhay sa Pilipinas, kaya namasukan sa abroad, naging household employee, naging kasambahay. Pero pagdating sa abroad, inapi-api ng mga amo. O may mga laborers na may isa akong na-encounter na isang kwento na maaring hindi ito naging big deal sa mga Pilipino, pero may isang nasa construction work sila sa isang Middle Eastern country. Hindi ko nasasabihin kasi mukhang hindi naman maganda talaga. Baka katakutan lang ng iba pang OFWs. Pero nung nasa company, sa construction company na siya ng isang Middle Eastern country na yon, dahil disyerto yon, kulang sila sa tubig. Alam niyo yung ginagawa nilang mga construction workers? Umiinom sila o kumukuha sila ng pang-inom nila sa dagat. Eventually,
Dahil salty, masyadong maalat yung iniinom nila. Nag-lead yun sa maraming mga diseases, kidney, liver, liver cirrhosis, mga ganon. Umuwi siya sa Pilipinas, wala siyang dala na pera para sa pamilya niya, pero may malaki siyang bagahe. Ano yung bagahe na yun? May dialysis treatment siya dahil dun sa kanyang problema sa kidney at sa liver. So ito ang mga bagay na sa tingin ng iba ay nakapag-abroad na yan, wala nang problema yan. Ang hindi nyo lang alam, tinitiis ng mga OFW ang kalungkutan, ang homesickness, ang discrimination, ang mga financial difficulties, kung minsan, sabi nga niya, di ba, nagdidildil na lang ng asin para lang maipadala yung pera sa pamilya sa Pilipinas. Ang number 3 ay you're always happy. Lagi kang masaya. Totoo ba yun? Ang mga OFWs, malalakas lang talaga siguro ang loob nila. Dahil sa ngalan ng kanilang pamilya. Dahil may dapat silang buhayin sa Pilipinas. Pero ang hindi natin alam, maaaring grabe rin ang kanilang struggle. Grabe rin ang emotional difficulty nila. Tinitiis nila yon. Ang iba, halos nasa verge na, nasa hangganan na ng depression. Pero tinitiis pa rin yun. Ano? Huwag na tayong maghangad na magkaroon ng depression kasi baka matuluyan tayo. So marami nang nabaliw dahil sa depression. Marami nang nag-snap dahil sa depression. At maaaring mag-lead yun sa kung ano-ano pa. Maaaring patayin ka ng amo mo. Maaaring madisgrasya ka dahil hindi mo na alam ang mga ginagawa mo due to your depression. Kasi po ang depression is a mental health condition. So maaaring kung lagi kang in control ng sarili mo, okay lang. Pero paano kung nag-snap ka na? Paano kung napabayaan mo na ang sarili mo? So, hindi totoo na ang mga OFW ay laging masaya. Dahil sa totoo lang, marami rin silang problema. In fact, siguro doble-doble ang kanilang problema nang napunta sila sa abroad. Number 4, you are not patriotic. So, ang samang pakinggan nang makarinig ka sa ibang tao, doon sa mga taong itinuturing mong kaibigan, na sabihin sa iyo na, nakapag-abroad na yan, pumunta na yan sa US, pumunta na yan sa Canada, wala nang pagmamahal yan sa Pilipinas. Hindi po totoo yun. In fact, may mga dahilan kami kung bakit kami umalis. Maaaring ang isang dahilan doon ay dissatisfaction. Ayoko sa gobyerno. Or ayoko sa mga nangyayari sa bansa. Or ayoko sa political process ng Pilipinas. Ang daming mga politiko ang pabalik-balik na lang sa kanilang puder, pero they're the same old people from the past. Maaaring hindi ang hirap-hirap ng buhay. Kaya so economic reason, ang hirap ng buhay sa Pilipinas, kaya nagtrabaho sa abroad. Pero hindi nangangahulugan na kinalimutan na yung pagiging Pilipino. Another one is you have forgotten your roots. Isa pa yun, isa pang masakit na paratang yun sa mga OFWs na hindi ka na marunong tumingin sa pinanggalingan. Ayun, kaya daw hindi ka makakarating sa paroroonan. Hindi naman totoo yun. Hindi naman namin tinalikuran ang pagiging Pilipino namin, ang roots namin. Ako, lagi kong sinasabi sa sarili ko, lagi kong kinukumbinsi ang sarili ko. At sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko, ako ay isa pa ring rural dweller. Nabuhay ako sa isang maliit na baryo sa Bicol, Bicolano po ako. At proud ako doon. Hindi ko ikinakahiya yun.
At alam yun ng mga kababayan ko, alam yun ng mga Facebook friends ko dahil na mahal ko ang bayan namin, ang aming barangay. Pero may mga dahilan kasi para pumunta ng abroad. Pero wag niyo namang sasabihin na ang mga OFW ay nakalimot na sa kanilang roots dahil hindi totoo 'yon. Nung pumunta kami sa abroad, hindi kami nagpapalit ng pangalan. Hindi kami nagpalit ng residence namin sa Pilipinas. Maaaring nakatanggap kami ng isa pang citizenship ng naturalization sa bagong bansa. Pero hindi nangangahulugan yung kulay, yung mga pananaw mo, yung kagustuhan mo, yung habits mo, yung kagustuhan mo sa Filipino food, yung pagiging marites mo, yung mga lahat-lahat na andun pa rin yun. Hindi naman nawawala yun. Number 6, you are a burden to your family. Isa pang masakit na paratang yon sa mga OFW. Samantalang kung iisipin natin, kaya nag-abroad ang isang OFW para mabuhay niya ang kanyang pamilya. Hindi naman siya nag-abroad para magpawardi-wardi o kaya para ma-afford niya ang kanyang napakataas na lifestyle. Pero meron ka pa rin maririnig na mga ganitong klase ng paratang. Okay? Hindi po totoo yun. Malaki ang responsibilidad ng isang OFW. Ang desisyon na mag-abroad ay hindi madali. Number 7, you are not a good parent. Pinabayaan mo ang pamilya mo, pinabayaan mo ang mga anak mo, ngayon tingnan mo, napapariwara. Ngayon tingnan mo, inaapi. Dahil may mga nakikita tayong mga isolated incidents na, lalo na yung mga nagkaroon ng very high popularity sa mga balita sa TV na pinatay lahat ng anak dahil iniwan nung nanay ang kanyang mga anak sa kanyang kinakasama and things like that. Ang ganong mga sitwasyon po ay mga isolated incidents. Hindi natin pwedeng i-generalize, hindi natin pwedeng sabihin na sa lahat ng pagkakataon ay ganun ang pwedeng mangyari. Kaya tandaan uli natin na ang isang OFW umalis dahil sa kapakanan ng kanyang mga anak. Hindi niya pinabayaan ang kanyang mga anak. Hindi nangangahulugan na porket wala siya physically ay hindi na siya mabuting parent. Pangwalo, you're not a good spouse. Hindi ka mabuting asawa. Ang mga OFWs, kagaya ng number 7 natin, umalis sila, tiniis nila lahat, sakripisyo ang ginawa nila, malaking desisyon ang ginawa nila, hindi dahil gusto nila yon, kundi para yon sa kapakanan ng kanilang pamilya. Sabihin niyo siguro, bakit kasi hindi na lang yung lalaki ang umalis? Bakit yung babae pa ang kailangang umalis? Mukha pong wala namang naghahanap ng kasambahay na lalaki, o kung meron man, siguro mas konti compared sa mga babae. Yung mga babae kasi sanay sila sa gawaing bahay, kaya maasahan sila ng mga employers nila abroad. If we are talking about household helpers na mga OFWs. Okay. Number 9, you are not a good friend. Dahil nagkalayo kayo ng kaibigan mo, ikaw na ang hindi mabuting kaibigan. Hindi naman yan totoo. May nakarinig na ba sa inyo ng ganyang paratang? Binigyan na ba kayo ng ganyang accusation ng kaibigan nyo? Share naman po sa comment. Kahit wag nyo nang i-disclose yung inyong pangalan kasi para na rin yun sa kapakanan ng kaibigan nyo. Pero gusto nating makarinig din ng ibang perspective sa mga kapwa natin OFW. Sa totoo lang, ang mga OFW,
source of support pa rin sila, source of emotional support pa rin sila ng kanilang mga kaibigan. Kaso lang, may mga times na kailangan mong balansehin yung buhay mo. Kailangan mong balansehin yung pagtawag mo sa Pilipinas o kaya pakikipag chat mo sa mga friends mo versus yung demand ng trabaho mo. Kasi sa abroad po, napaka-demanding masyado ng trabaho. Ang buhay sa abroad, hindi yung klase ng buhay na akala lang natin yun na yun. Halimbawa, buhay ng isang turista versus buhay ng isang nagtatrabaho sa abroad. Magkaiba yun. Kung turista ka, ang gagawin mo lang ay bumisita sa mga lugar, biyahe lang ng biyahe, kain lang ng kain, shopping lang ng shopping. Pero yung mga OFW workers po, yung mga overseas Filipino workers, hindi ganyan ang klase ng kanilang lifestyle o ang kanilang habits dahil mas pinaprioritize nila yung trabaho kasi sweldohan nga sila eh. Hindi naman sila pumunta sa abroad para magpakawala ng napakaraming pera. Wala silang pera nang pumunta sila sa abroad at yun ang dahilan kung bakit nagsusumikap sila, bakit napakalaki na kanilang sakripisyo. Number 10, you are not a good person. Hindi ka mabuting tao dahil nag-abroad ka. Ano pala? Yung mga OFWs, they are some of the most hard-working, dedicated, and compassionate people in the world. Malakas nga ang loob nila eh. Gumawa nga sila ng malaking desisyon eh. Nagsakripisyo nga sila eh. Lastly, hinarap nila yung uncertainty, yung mga bagay na hindi nila alam kung anong mangyayari. Kapag pumunta ka ng Singapore, for example, at minaltrato ka ng amo mo, inaasahan mo ba yon? Siyempre, walang nag-expect na ganun ang mangyayari. O pumunta ka sa Middle East, namasukan ka, nirape ka ng anak ng amo mo. Remember yung ganyang klase ng kwento ng balita ng isang Pilipino? Tapos, ang ginawa, hinatay, nilagay sa gitna ng disyerto, sinunog pa yung katawan. Inaasahan ba yon ng isang OFW? Mukhang wala namang may gusto ng ganong klaseng kapalaran. So, ito po yung 10 mga bagay na kung minsan hindi natin inaasahang kaya palang sabihin ng mga kaibigan natin, ng pamilya natin, kung sino pa yung inaasahan natin na magsusupport sa atin emotionally or psychologically. Mukhang sila pa yung maaaring maging source nitong mga ganitong klase ng pasaring. Pero nasa sa atin na po yan kung paano natin i-handle yon. Sana i-handle natin yon with greater positivity. Sana i-handle natin yon ng hindi nagmumura, hindi nagagalit, mga ganun, na hindi masisira ang relasyon natin. Kasi meron namang paraan. Maraming paraan para i-handle ang ganong klaseng negativity ng ibang tao laban sa pagiging OFW natin. Bahagi na yon ng ating sakripisyo bilang OFW. Sana po nagustuhan nyo itong episode natin ngayon. So marami pa tayong topics na tatalakayin tungkol sa buhay Pinoy sa abroad at hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Sana ma-consider nyo na mag-subscribe na rin sa channel ko at maraming salamat sa pagkumpleto nyong tapusin itong episode na ito.